paano umabot sa punto na nilapitan ka niya at humingi sa'yo ng pabor? Ayun na po yun, sir, pupunta sa bahay, nangungulit, na nagpakilala po siyang pulis na gagamitin niya daw po yung pangalan ko para kumuha ng motor po. Nagkaroon ba ng panggigipit sa iyo or pananakot? Meron po, sir, na pagbabanta po, sir. Paano ka binandaan? Na alam niya po yung bahay ko, ano niya daw po yung batas, sir, alam niya po. Alam niya yung batas. 23 tapos dating pulis? Opo, sir. Nandoloko ata yun kasi parang ano yun, isang buwan ka lang naging pulis tapos nawala ka na kaagad? Litrato pa lang eh. Sa amin hindi ito mukhang dating pulis eh. So ngayon naman, pumayag ka sa setup niyon, tinakbuhan na yung sinasabing motor at yung mismong bayad. Tama ba? Tama po, sir. I can confirm na yung pong nireklamo ng ating alleged victim po dito, sir, yung ating pong complainant, ay hindi po pulis. Ayon kay John, ay nasa Palawan daw siya ngayon. Wow, relax. Palawan. At nung una, ay pumayag siya sumagot sa aming programa, ngunit ngayon hindi na siya sumasagot. Mismong pulis na nagsabi na hindi ka pulis, wala kang karapatan magpakilala bilang isang pulis dahil ikaw ay mandoloko at kung ano man, hindi maganda ang ganyang klaseng estilo. Umapit po kami dito para ireklamo si John Elmar Kalingasan. Nagkakilala po kami dahil po sa tambayan po ng Grab po. At kinumbisyan niya po ako na kumuha ng motor na sa akin po nakapangalan. Dahil po pulis daw po kasi siya. Pilit ng pilit po, pumupunta po sa bahay. Napapayag niya po ako kasi tinakot niya po ako. Na alam niya na po yung bahay ko, bisado niya po yung batas. Ngayon po, inabol na po ako ng kasa kasi po wala na pong hulog na 2 months. Kung hindi ko po daw babayaran, na bibigyan daw po ako ng demand letter. Paano sir yung naging transaction ninyo? Paano na nangyari ito? Na ikaw yung nakapangalan pero iba gumagamit? Isang linggo niya na po ako pinipilit na pakuhain ng motor, sir. Okay. Na ipapangalan nga sa akin. Okay. Kasi daw, pulis daw siya. Dahil pulis siya, hindi siya makakuha ng motor. Ayun po yung Kaya ikaw dapat kumuha para sa kanya. Susubukan namin tatawagan ng dealer na makiusap na bigyan ka ng Xerox para makapag-file ka sa HPG. Once again, na kahit man hindi magbayad ang kabilang panig, meron kang responsibilidad na bayaran yun. Kung sakaling pumapalya, hindi mo pa pwede ituturo. Kasi kung titingnan natin yan, boss, yung scheme niyan parang siyang pasalo. Pangalan sa iba, iba nagbabayad. Alright? Ito, gaano katagal mo na siya kakilala? Mag-iisang taon pa lang po, sir. Mag-isang taon? So, Opo. hindi mo talaga siya ka-close? Hindi pa po. Siya ay nakakasama mo lang sa pagiging delivery Opo, rider. opo, Kumbaga, sir. kapag meron kayong spot na tinatambayan, nakikita mo siya. Opo, sir. Okay, paano umabot sa punto na nilapitan ka niya at humingi sa'yo ng pabor? Ayun na po yun, sir, pupunta sa bahay, nangungulit, na nagpakilala po siyang pulis na gagamitin niya daw po yung pangalan ko para kumuha ng motor po. At pinuntahan po namin sa kasa, 2 rin po kami pumunta doon. Pangalan yung gagamitin, paano kung hindi makapagbayad itong taong to? Ano yung naging dahilan para payagan mo siya? Nagkaroon ba kayo ng usapan? Or nagkaroon ba ng panggigipit sa iyo or pananakot? Meron po, sir, na pagbabanta po, sir. Paano ka binandaan? Na alam niya po yung bahay ko, ano niya daw po yung batas, sir, alam niya po. Alam niya yung batas. Mga ilang taon na tong si John? Mga 23 na po ata, sir. 23 tapos dating pulis? Opo, sir. Nandoloko ata yun. Criminology is about 2 or 3 years or 4 years kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos, may pagdadaanan pa sila doon sa pagpasok na doon sa police. I think may additional training pa yon. So, kung papasok ka sa pagka-police, more or less, hindi ganun na edad dating police ka. Parang ano yun, isang buwan ka lang naging police tapos nawala ka na kaagad. Medyo imposible doon sa part na nagpanggap lang siya, yun ang nakikita ko. Sa litrato pa lang sa amin hindi ito mukhang dating pulis Kasi nga, kung sinasabi mo, 23 anyos lang yan, mukhang malabo. Okay, pero ikaw naniwala ka at Opo, pumayag ka dun sa hinihingi niyang pabor. Kasi kung hindi, pupuntahan ka niya daw sa bahay. Opo, sir. Ano yung naging usapan ninyo? Paano ka niya babayaran, di ba? At bakit pangalan mo ang kailangang gamitin? Ano po, sir? Siya rin po yung nagbabayad through GCash po. So ngayon naman, pumayag ka sa setup niyon, kesyo kasi nagbabanta na siya, tinakbuhan na yung sinasabing motor at yung mismong bayad.
Tama ba? Tama po, sir. Bakit hindi pangalan niya yung gagamitin? Kasi po daw, police po daw siya, sir, eh. Bawal daw kumuha. Akala ko ba dating pulis tapos ngayon pulis? Pulis daw siya at bawal siyang kumuha ng motor dahil pulis siya. Dahil pulis siya? Naniniwala ka sa ganon? Opo, sir. Dahil pulis siya, bawal siyang kumuha ng motorsiklo? Or dahil may bad record siya, kaya bawal siyang kumuha ng motorsiklo? What do you think? Ano daw po, sir? Ayun po yung sinabi niya po sa akin. So sir. wala siyang sinabi na may record ako sa pulis, na nagkamali ako, meron akong hinaharap na kaso, walang kahit ano. Basta sinabi lang niya na Na pulis po siya, siya. na Opo, bawal sir. siya kumuha ng motor. Yun lang yun. Opo, sir. Alright. Ano raw gagawin dun sa motor na kinuha? Para saan? Pag ano po, ma'am, pag-deliver po rin yan. Deliver din, gagaya ng ginagawa Apo. ninyo. Anong motor yung nakuha? Samurai 155 po, ma'am. Magkano yung mga ganong motor? Nasa 89 po pagka-shata po, ma'am. 89,000? Tapos Hulugan po yun, ma'am. paano yung setup ng hulugan? Magkano? Nasa 3,850 po, ma'am. Tapos yung motor, talagang diretso siya na ang Opo, ma'am. nag-uwi. Siya na yun. Opo, ma'am. Diretso na po. Paglabas ng kasa po, ma'am, siya na po yung diretso nagsumakay doon, ma'am. Tapos diniretso na po sa bahay nila. So nakapagbayad ba to ng kahit at least ng mga isang Down buwan payment, or oo. dalawang buwan? 3 months, sir. Kailan ka huli nagbayad doon sa kasa kung sakaling sabihin na natin na yun na nga, tinakbuhan ka? Hindi na po, sir. Mga So ilang, dahil tinakbuhan ka, hindi mo na binayaran yung kasa. Ganun Hindi ba na yun? rin po, sir. ilang buwan ka ng due dyan sa kasang yun? Magti 3 months na po. 3 months na rin. Okay, sige. Po. Si Darwin naman, mabilisan, Sir Darwin. Paano ka naman naloko nitong taong to? Binenta po namin yung isa naming motor na Honda Click. Yung pagkabenta po namin, binigyan ko naman po siya ng komisyon niya. Nagulat na lang po ako, nagchat-chat sa akin na pupunta ako sa bahay niyo. Ito gano'n na may pag-uusapan tayo. Hanggang sa napag-usapan na po namin, gusto mo palaguin natin yung pera. Ibabay and sell natin ng motor. Saglit lang yan, magiging 100,000 agad yan. Santo gano'n. Parang hindi pa kami nakukonvince. Tapos, gusto mo yung asawa mo, kaya ko yung ipasok ng lisensya. Alright. Ipasok So ko ang agad. sinasabi nitong si John na yung pera ibigay mo sa akin para laguin ko. Kung titingnan sa kabuuan, hindi niya na-fulfill ang kanyang Opo, hindi niya pangako. fulfill. Alright. Tawagan muna natin itong branch manager ng SYM East Fairview. Sir Arnel, no, gusto ko lang makuha yung side ng SYM or ng inyong branch na kung saan I think gusto sana ipaalarma nito ni Sir yung kanyang motor pero hindi ata na ibibigay ng inyong tanggapan ang papeles daw. Sir, ano po yung inyong explanation or panig tungkol dito? Bali, ang ano lang po namin dyan, sir, is nung nag-release po kasi yan, sir, is yung tao na yun mismo is kasama niya, and then hindi naman po rin naman namin alam na saan niya pa niya, doon pala niya ipapagamit yung unit. So, bali ang ano dyan, sir, kasi yung nahanap lang naman namin sa kanya is yung maging payment ng motor. Yung ibig nyo sabihin lang is dapat ma-fulfill niya ang kanyang deficit bago mabigay yung sinasabing kopya. Ang inaano po namin dyan, kasi po parang po may money involved po na nangyari ata dyan na gumayag po siya na gamitin yung pangalan niya para po Basically, sir, ang nangyari is parang pasalo yung nangyari. So, anong magagawa niya or anong dapat gawin niya para maibigay sa kanya yung sinasabing ORCR sa side naman ninyo? Apo, pwede naman yun, sir, na magbigay kami ng kopya. Basta, doon na lang din po kami, nagpapablata na rin po kami na magpe-payment po kahit sa isang buwan po. Pwede naman po ganun. Alright. Sige, sir, ganun naman po. Makikipagtulungan naman po kami para lang po mahanap yung tao na yan, hindi yung unit po. Alright. Kung gusto mo mangyari, mapaalarma at mapatawag ang HPG para maalam nila na talagang kailangan dapat kunin ng motor, atake ng motor, then kinakailangan mong sabihin na i-comply ang kanilang requirements para makuha yung ORCR. Kasi nakikita ko naman willing naman sila makipagtulungan sa sitwasyon mo. Alright? Alright. Ngayon naman siguro, Arnel, stay on the line lang. Kausapin namin ang among abogado para lang dito sa guidance ng mga susunod na hakbang na gagawin ni Sir. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio, Bita Resident Lawyer. So Attorney, ano po yung nakikita nyo dito? Sa ganang klase po ng sitwasyon, kung pwede pong ang hakbang, dito pong panauhin, dito po sa pabitag mo ni Ben Tulfo, ay ang pagsasagawa ng isang sinumpaang salaysay. Sinumpaang salaysay na naglalaman itong kanyang pagkukwento ng kanyang kasaysayan kaugnay doon sa tao na nagpanggap o di kaya tunay na pulis. Bagamat 23 taong gulang pa lamang at paglalahad ito pong mga pangyayaring ito. At yan po ang kanyang isusumite diyan po sa PNP Highway Patrol Group. Sa bilanang ang
ang kasa ay ayaw magbigay sa kanya ng opisyal na dokumento ng CR at ng kanyang official registration. Ang akin pong, batay po sa mga pangyayari at batay po sa mga batas na umiiral tungkol po dyan sa mga binibili ng installment ng mga personal na gamit. Meron po kasing inilalagay dyan yung parang shuttle mortgage, ginoong cartoon po. Ibig sabihin, binibili ng isang financing company o di kaya yung kasa mismo ang siyang parang umaaktong financier at pagkatapos ibinibigay po yung sasakyan o yung motor sa ilalim ng kasunduan na parang nakasanla doon sa kasa. Yung motor na binili niya at ipinangalan doon po sa bumili. Ang magagawa po dito, pareho ng kooperasyon ng kasa at saka po ng tinakbuhan, ang gawin po nung tinakbuhan, gumawa siya ng dokumentong isinusurrender na rin niya yung sasakyan, ilagay niya yung motorsiklo, ilagay niya itong sitwasyong kanyang ikinukwento sa pagitan mo ni Ben Tulfo sa kasalukuyan at sabihin niya dyan sa dokumentong yan that he is surrendering the possession noong pong motorsiklo. Ganun po ang mangyayari dyan. At pagka po ganyan ang nangyari, yung pong kasa, ay magkakaroon ng karapatang habulin yung motorsiklo kahit kanino pa ito nakabigay sa kasalukuyan o sino pa ang gumagamit sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng advice tungkol dito sa problema na to. Maraming salamat, Attorney Batas. Sunod natin mga kausap sa kabilang linya, ito si Police Lieutenant Colonel Richard Mepania on the line ngayon. Station Commander ng QCPD Station 5. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Naasikaso na rin natin ito, sir, initially, and I can confirm na yung pong nirereklamo ng ating alin sa victim po dito, sir, yung ating pong complainant ay hindi po police. Dahil na-verify na rin po tayo sa record ng PNP, lumalabas po na wala pong record na ito pong binabanggit na tao ay active member po ng PNP. Siguro mas maganda kung tuloy-tuloy po ang komunikasyon namin ng ating pong complainant para mas madali po kaming makatulong sa kanya. Anytime naman po na makapag-build up po tayo ng kaso, ay sasampa po natin ang kaso ito pong suspect. At inaalam na lang po natin din, sir, ito pong address ng suspect kasi based doon sa mga latest information namin, sa Bulacan ito nakatira. So yung pa, sir, yung ating dinidevelop, once po na makapag-build up tayo ng magandang leads ay makikipag-communicate po tayo doon sa tao. At mas maganda nga, sir, kung open po yung linya ng tao sa amin at kami naman po ay nakahandang tumulong. Alright. Sige po, sir, at maraming salamat po at asahan ninyo na tuluyan pa rin kayong makikipag-ugnayan sa aming complainant. Maraming salamat po. Yes, sir. Maraming po salamat, sir. God bless po. Alright. Ngayon naman, next makakausap natin sa kabilang linya, huli na natin makausap si Police Colonel Joel Kasupanan on the line ngayon na makakausap natin. Chief Special Operation Division ng HPG. Magandang umaga sa inyo, Colonel. Anong magagawa ng inyong tanggapan po para posible mahabol or mabawi ang motor para maibalik sa kasa? Since naman po, nailapit na po sa territorial police units natin, pwede po nating i-assist yung victim naman para po mailagay sa watch list at saka sa nationwide alarm po yung motorsiklo para po hindi po may transfer o may benta at hindi rin po ma-renew yung registration. Alright. Sir, paano naman yan? For example, na hindi na makuha yung ORCR sa kasa kasi may kailangan pa daw sa i-settle na isang buwan or 2 months ba yun? So, magagawan ba ng paraan na if ever mapa-alarma na as early as now or kinakailangan po talaga na ibigay ang sinasabing papeles? Sir, for as long as pupunta po sa amin yung complainant and then based sa kanyang statement, yun po yung gagamitin natin para makapag-request po tayo ng pull-out record sa LTO as the central repository po ng records ng lahat ng motor vehicle sa Pilipinas. Alright. So with that complaint, yun po yung gagawin nating reference para po yun yung ipapakita natin kay LTO. At usually naman po, cooperative po ang ating Land Transportation Office pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. Alright. Sige po, sir. At maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayon. So siguro Yes, sir. isang message lang po tungkol sa mga ganitong klase sitwasyon na nagpapagamit ng pangalan, ano ba ang dapat gawin sa mga ganitong klase sitwasyon, sir? Unang-una po, pag
po ginamit yung ating mga yung ating pong pangalan, yung ating identity, kakibat po niyan. Kumbaga, responsibilidad natin tulad ng sa car loan or car financing, tayo po ang hahabulin talaga ng financing company at saka ng bangko po. So mag-iingat po yung ating mga kababayan. Huwag po tayong padadala sa pananakot at saka doon po sa kaunting halaga na pabayaran sila para po gamitin yung kanilang identity at makapag-loan ng sasakyan. Kasi sa bandang huli po, kung sino po ang kausap ni bangko, kung sino po ang kausap ni financing, yun po ang hahabulin nila. Alright. Sige po sir, very much klaro, no? So maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. So asahan ninyo na magkakaroon ng kooperasyon ng aming tanggapan at inyong tanggapan para magawa ng paraan ng problema ni John. Maraming salamat po sir. Yun naman siguro, maybe we can try tawagan itong si John Elmer Kalingasan para lang tignan natin kung sasagot itong si John. Alright? Okay, mukhang busy. Siguro isa pa, one last. Pakita lang natin na talagang tinawagan natin. Alright, so busy. Sige, ganito na lang, no? So actually, meron din kaming statement kahit papaano na kanina ay nakausap ng Bitag staff ang nireklamo nitong si John Elmar. Ayon kay John, ay nasa Palawan daw siya ngayon. Wow, relax. At nung una, ay pumayag siya sumagot sa aming programa, ngunit ngayon hindi na siya sumasagot sa ating mga tawag. So nakita niyo naman kung paano siya mag-handle or makipag-usap na kung saan hindi talaga siya tumatapat sa kanyang pangako. Well, siguro ang maghihuling mensahe ko na lang kay John, kung asan ka man, mismong pulis na nagsabi na hindi ka pulis, wala kang karapatan magpakilala bilang isang pulis dahil ikaw ay mandoloko at kung ano man, hindi maganda ang ganyang klaseng estilo. Siguro mga sir, no, maraming salamat sa paglapit nyo dito. Yung tungkol naman dun sa motor ni sir, ay sana magawa ng paraan kaagad ng HPG. And also as well yung sa usapin na utang na pwede kayo diretsahan mag-file ng case sa ating kapulisan tungkol doon sa kanyang panloloko. So sir, mga sir, maraming salamat po sa paglapit nyo dito sa aming tanggapan. Baka po magparamdam sa inyo ulit tong John Elmar na to at mangako na naman, magpabilog na naman po tayo, wag na po. Tuluyan niyo po yung pagsampa ng kaso at baka hindi lang po kasi kayo yung biktima ng taong to. 22 years old lang po yung taong to pero mukhang madami na siyang modus na ginagawa. So sa next time po, mag-iingat tayo. So kung sino man magpapakilala na sila ay pulis at kung sino man. Alright po? Alright. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka digiiwan. Ito ang hashtag ipobitag mo. Magandang araw po. Ako po si John Paul T. Calamasa. Humingi ng tulong kila Sir Cartul po at Sir Bentul po. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong tanggapan, sir. Saludo po ako sa inyo nang dahil po sa inyo ay napabilis ko po nabawi ang nakuha ng motor sa akin. The best po talaga kayo, sir. Sana marami pa po kayong matulungan tulad ko. Maraming salamat po. God bless and more power both of you, sir.